Nagmumura at binantaan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Regional Director ng Davao Police. Ang general naman ayaw na lang daw patulan ang alkalde. Sa paon yung tawhanan, kita mo sa paon yung nakunin. Pag mo palang niswag, paon yung nakunin po. Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre III. Labing-siyam na station commanders at officers in charge ng Davao City Police Office ang tinanggal sa pwesto epektibo kahapon, July 8, 2024. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey, ang ipinataw na relief ay batay na rin umano sa order ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre. Ang mga ni-relief na police ay inassign na sa iba't ibang police provincial office sa Davao, habang ang iba naman ay sa PRO 11 headquarters. Pinalitan sila ng mga police officer mula sa mga police provincial office at regional headquarters na PRO 11. Itinalaga naman ngayon bilang bagong director ng DCPO si Colonel Lito Patay. Kinumpirma ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 11 na station commander ng Davao. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng discrepancy sa inireport na crime statistics sa pagpatay at rape na nangyari sa lalawigan. Sinabi din ni Colonel Fajardo na nasa discretionary ng bagong Regional Director ng Davao kung sino-sino ang kanyang pinagkakatiwalaan upang ipwesto mga bagong station commanders. So that is one of the reason I understand, because when the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya ng mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation, but what the regional director wants me to share with you, in fact sabi nga niya, Jean, for those who wish to interview me, open po siya, makausap niyo po siya nga personal, but ang sinasabi niya lang, ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao region po. Ang mga inalis na station commanders ay inilagay sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 11. Base sa ulat ng Davao City Police Office, mula Enero hanggang Mayo umabot sa 22 kaso ng pagpatay at 41 kaso ng rape ang naitala ng Davao Police. Sinasabing katumbas ito ng isang kaso ng pagpatay at 22 rape cases kada linggo sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre, ang naturang datos ay taliwas sa reputasyon ng Davao City bilang isa sa mga itinuturing na safest city sa bansa. Nagmumura at binantaan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Regional Director ng Davao Police. Ang general naman ayaw na lang daw patulan ang alkalde. Sa paon yung tawhanan, kita mo sa paon yung nakunin. Pag mo palang niswag, paon yung nakunin po. Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre III. Sa isang vlog, hindi lang niya minura, binantaan pa niyang sasampalin ang general. Usa na sa mga ambisyon o kinabuhi, general nga. Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 11 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses itong pinalitan hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Kamkami ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torres sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. About sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even
comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kalayuan Festival nitong Martes, parehong absent sina Mayor Basti at Torre. Sabi naman ni Torre, hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero git niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang kanyang appointment letter. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Patuloy pang iniimbestigahan ng Regional Investigation and Detection Division ang 19 na police station commanders ng Davao City Police Stations. Ayon kay Davao City Police Acting Director Police Colonel Hansel Marantan, tinitingnan pa ng Philippine National Police ang bigat ng kasong kinakasangkutan ng mga ito. Gayunman, umaasa si Marantan na may ibabalik sila sa posisyon pagkatapos ng investigasyon. Ang batas hindi yan shotgun. Tinitignan yung gravity of participation, if you are the principal, or all that. There are things that is beyond my control. Today, it's beyond my control. Una nang sinabi ni Police Regional Office 11 Police Brigadier General Nicola Torre III na tinanggal ang 19 na pulis dahil sa umano'y discrepancies sa kanilang crime statistics. Pre-charge investigation. Pero hindi naman ibig sabihin na i-charge ka na, may kaso ka na, may pending case ka na. Hindi pa ganun. Wala pa tayo ron sa ganung level. Pagkatapos ng lahat ng ito, tingnan natin ang pwede natin gawing desisyon. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng pulis sa Davao City. Hinala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod sa unang 5 buwan base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11. Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon para palabasin kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blotter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang 2 police blotter ng Kalinan Police kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Matatanda ang mainit ang dugo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre matapos niyang sibakin ang 19 na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. I give them the chance. Walang nagbago. Dahil sa nabistong manipulasyon umano sa mga police blotter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa logbook.